Nito lamang nakaraang linggo ay umugong ang isang masaklap na balita na naging usap-usapan sa social media tungkol sa sinapit ng 3 Batanggenyong biyahero ng kambing na natagpuang wala ng buhay at nakabaon sa isang masukal na lugar sa Maguindanao del Sur. Nakagapo sa mga kamay sa likuran ng 3 at may busal ang kanilang mga bibig na bagamat nasa early stage of decomposition na, ay bakas ang pahirap na sinapit sa kamay ng gumawa noon sa kanila. Maghahatid lang sana ang 3 lalaki ng mga hybrid na kambing sa Mindanao na mula pa sa Calatagan, Batangas. Subalit sa hindi inaasahan ay hindi na sila nakauwi pa ng buhay. Bakit nga ba nila sinapit ang ganito kalunos-lunos na katapusan at ano ang motibo sa pagkakapaslang sa 3 Batanggenyong biyahero ng kambing? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Ang Batangas na nasa timog na bahagi ng Luzon ay maituturing na isa sa mga probinsya sa Pilipinas na ang isa sa mga pangunahing pangkabuhayan ay livestock o paghahayupan. Ang pag-aalaga ng mga baka, baboy, kambing at iba pang mga hayop ay itinuturing na isa sa mga pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga Batanggenyo. Kaya naman isa ang pamilya Olarte sa mga sumubok na pasukin ang livestock trading bilang negosyo at itinayo nila ang JJ Livestock and Trucking Services kung saan nagbabiyahe sila ng mga dekalidad at mga hybrid na kambing o yung tinatawag na Boer goat na nagmumula pa sa iba't ibang bansa gaya ng Australia. Tinatayang nagkakahalaga ang bawat isa nito ng tumataginting na 40,000 hanggang 100,000 pesos. Dinadala nila ito sa iba't ibang probinsya, hindi lamang sa Luzon kundi nakakatawid pa sila sa Visayas at Mindanao. Hindi biro ang pagbabiyahe ng mga hayop dahil kailangang masiguro ang kaligtasan ng mga ito hanggang sa makarating ang mga ito sa kanilang destinasyon. Si John Luis Olarte, ang pinakabata sa 3 biktima, ay pinanganak noong May 23, 2002 at Tubong, Calatagan, Batangas. Noong 2024 ay nakapagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Customs Administration sa Colegio de Santo Domingo de Silos. Bunso siya sa magkakapatid. Si John Luis, bagamat bata pa, ay bihasa na sa pasikot-sikot ng kanilang negosyo. Nag-aaral pa siya noon ay sumasama na siya sa pagbabiyahe ng kambing sa iba't ibang probinsya sa tuwing sasapit ang bakasyon. Siya na rin ang inaasahan ng kanyang mga magulang sa mga kaukulang papeles na kailangan sa pagbiyahe ng mga ito. Katuwang niya ang pinsang si Jerry Ortega sa biyahe at halinhinan sila sa pag-aalaga ng mga kambing habang nasa biyahe. Kilalang mabait na padre de familia si Jerry, relihiyoso at napakasipag sa kanyang trabaho. Kasama niya rin sa biyahe ang kaibigan nitong si Ronald Alumno, 37 anyos at ang pinakamatanda sa kanilang 3. Bata pa lamang ay sanay na sa trabaho ng pag-aalaga ng kambing si Ronald, kaya naman siya ang kinuha ng pamilya Olarte para makatulong sa pag-aalaga ng mga hybrid na kambing. May pamilya na rin itong si Ronald, mabait, maaasahan at mapagmahal na ama at asawa. Sa kasaysayan ng kanilang biyahe, nakarating na ang kanilang negosyo sa Visayas at sa Mindanao at nagagawa nila ito ng walang aberya. Subalit iba ang naging kwento sa ikatlo at pinakahuling biyahe ng 3 sa parte ng Mindanao. May 6, 2025, nilisan ng 3 ang Calatagan, Batangas, lula ng puting Mitsubishi L300 van patungong Maguindanao del Sur upang ihatid ang 10 hybrid na kambing. Nasa 1 milyon ang halaga ng 10 kambing na nakatakda nilang ibenta. Ang mga kambing ay ihahatid nila sa Barangay Linantangan na sakop ng munisipalidad ng Sheriff Saidona Mustafa. Ang 6 sa mga kambing ay ibibigay nila sa kausap nilang taong nagpakilalang si Comeni Bansuantan na isang first-time buyer ng pamilya Olarte at ikatlong transaksyon ng pamilya na mula sa Mindanao.
Habang nasa biyahe ay nagpapalitan ng magpinsa na sina John Luis at Jerry sa pagpapakain sa mga kambing habang sakay ng barko ang kanilang sasakyan at kasabay noon ay patuloy na nag-update si John Luis sa kapatid nitong si Lloyd na siyang nangangasiwa ng kanilang negosyo sa Kalatagan. Si Ronald naman ang nagsilbing driver ng kanilang sasakyan. Wala sa hinagap nila ang magaganap pagtuntong nila ng Maguindanao del Sur. May 11, 2025, bandang alas 7 ng gabi, nang huli silang nakausap ng kanilang pamilya at ayon sa tatlo, nakarating na sila ng barangay Linantangan, Sheriff Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Wala din silang nabanggit na problema, kaya't kampante ang kanilang pamilya na maayos ang lahat. Subalit pagkatapos ng huling komunikasyong iyon ay hindi na sila nakapagbigay ng update sa kanilang kinaroroonan. Nakapatay din ang mga cellphone ng mga ito kaya nga labis-labis na ang pag-aalala ng kanilang pamilya. Matapos makausap ang kadil ng grupo ni John Luis na si Comeni Bansuantan na ayon dito ay hindi nakarating ang grupo ni John Luis sa lugar na kanilang napag-usapan. Dito na nabahala ng husto si Lloyd Olarte. Paulit-ulit niyang tinawagan ang kanyang kapatid na si John Luis at dalawa pang kasama nito, subalit wala ni isa sa kanila ang sumagot sa kanyang tawag. Labis-labis na ang kanilang pag-aalala kaya noong May 12, 2025, nagpasya silang i-report na ang pagkawala ng kanilang mga kaanak. Nag-post din sila sa kanilang mga Facebook account upang ipanawagan ang pagkawala ng tatlo. Agad namang nakipagtulungan ang Kalatagan Police sa Bangsamoro Police at ibinigay nila ang mga impormasyon tungkol sa tatlong lalaking nawawala. Subalit hindi pa rin nahanap ang tatlo sa kabila ng pagsisikap ng mga pulis na sila'y matagpuan. Nabuhayan ng loob ang mga kaanak ng tatlo nang mag-post sa kanyang Facebook account si John Luis noong May 14, 2025 at doon ay sinabi niyang safe sila at naaksidente lamang sa Arakan area. Sinabi rin niyang pauwi na sila at hindi na makontak dahil wala ng signal sa area. Ganun pa man, hindi pa rin makampante ang pamilya ng tatlo dahil hindi pa rin sila natatawagan. Kaya naman nagdalawang isip ang pamilya ni John Luis kung siya ba talaga ang nag-post sa Facebook account nito dahil hindi man lamang ito nagpadala ng private message ni isa sa kanyang pamilya. Hindi rin nag-livestream sa kanyang Facebook account na karaniwan itong ginagawa sa tuwing may transaksyon ito sa kanilang mga buyers. Lumipas pa ang mga araw ay hindi pa rin natagpuan ng tatlo sa kabila ng pagsusumikap ng kanilang mga kaanak na ipanawagan ang kanilang pagkawala. Hanggang noong May 30, 2025, isang masamang balita ang natanggap ng pamilya mula sa Maguindanao del Sur tungkol sa tatlo. Lumalabas sa report na may natanggap na tawag ang Bangsamoro Police tungkol sa mabaho na tila nabubulok na karne ang kanilang naaamoy sa paligid. Kahina-hinala daw ang amoy kaya minabuti ng mga pulis na puntahan ang lugar. Tinunton ng mga pulis ang nasabing mabahong amoy at napadpad sila sa isang madamong lugar sa isang rubber plantation sa Sitio Goma, Barangay Nabundas na bahagi pa rin ng Sheriff Saidona Mustafa. Sa pagtunton ng mga pulis sa mabahong amoy, ay nakakita sila ng lupang bakas pa ang pagkakahukay. Sinimulan nila itong hukayin at hindi pa man lumalalim ang pagkakahukay ay tumambad na kaagad ang mga katawan ng tatlong biktima. Kalunos-lunos ang itsura ng mga ito. Nakatali ang mga kamay sa likuran, nakabusal ang kanilang mga bibig, at bagamat nasa early stage of decomposition na, ay mababakas ang kalupitang kanilang dinanas bago sila pinagbabaril at mawala ng buhay. Nagtungo sa lugar ang mga kaanak ng mga biktima upang kilalanin ang tatlo. Positibo na lang kinilala na ang mga biktima ay ang kanilang mga kaanak na nawawala base na rin sa suot na damit ng mga ito. Ayon sa mga residenteng nakakita sa mga biktima, May 11, 2025, nang sunduin daw ang tatlo ng 5 armadong kalalakihan at sumakay ang mga ito sa Mitsubishi L300 ng tatlong biktima.
Kabilang sa 5 lalaki ang kadil ng 3 na si Khomeini Bansuwantan. Tinangay na mga ito ang L300 van na maaaring sakay pa nito ang mga kambing at pati ang mga cellphone ng mga biktima ay tinangay ng mga ito. Sinisilip ng mga investigador na pagnanakaw ang pangunahing motibo sa krimen. Sa paunang investigasyon ng Bangsamoro Police, lumalabas na ang kadil ng grupo na si Khomeini Bansuwantan ay gumamit ng pekeng pangalan at kasalukuyan pa rin itong inaalam ng mga otoridad. Samantala, ipinagluksa ng buong bayan ng Calatagan na ang pagkamatay ng 3 biktimang patas na lumalaban at nagtatrabaho ng legal, ngunit walang awang pinaslang. Itinakda ng lokal na pamahalaan ng Calatagan ng June 5, 2025 bilang Day of Mourning for Goat Dealers at naglaan din ng 100,000 pisong pabuya para sa sinumang magkakapagbigay ng impormasyon upang matugis at mapasakamay ng mga otoridad ang mga taong sangkot sa pagpaslang sa 3 biktima. Wala namang kasing sakit para sa pamilya ng mga biktima na sa ganoong paraan kinuha ang kanilang mga mahal sa buhay. Sigaw nila ay hustisya para sa kanilang pagkamatay at umaasa sa gobyerno na sila'y pakikinggan at tutulungan upang tugisin at madakip ang 5 suspect.